mula sa lungsod ng Olongapo. Kasama si Tommy Abilin. Ito ang Ronda Balita sa Umaga. Yes, good morning po mga kaibigan. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay sa buong Metro Manila hanggang Bulacan at Valenzuela hanggang Pampanga, Tarlac. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din sa Bataan at dito sa Olongapo. Good morning po. Hanggang Zambales. Naimbag na bigat na kayo, amin na po. At mayapa bakikayungan sa mga kapangpangan. Mayong buntag sa mga naminaw nananaong mga Bisaya. At gano'n naman ay maganday alokoyo mo kaganawan sa mga sambalinyo. Maupay na aga sa mga waray at mayad nga temprano sa mga kuyunin. Ngayong aga sa inyong tanan, mga Ilonggo't Ilongga, samahan niyo po ako sa ating pagbabalitaan para mabatid po natin ang mga kalagayan at kaganapan ng ating bansa. Mga kaibigan, at tayo naman po ay dadako na sa ating mga balita at medyo nagluluko itong ating ano kayo nangyari nito? Ba't ayaw gumana itong ano ba nangyari nito, engineer? At sa ating sa ulo ng ating mga balita, mga kaibigan, ay ano ba nangyari nito? Ang atin pong ulo ng ating mga balita, 5,000 mga kapulisan ay handa ng magmaslib. At ang mga kasama naman nito ay Mayor John Binay. Makati Mayor John Binay ay aarestuhin na sa araw na ito. At mga balita pang probinsya at pulisya ay inyo pong matutunghayan pagkalipas po ng ating pagkalipas po ng mga balitang nasyonal. Engineer, ba't hindi ito gumagana? Ano nangyari kayo nito? Hindi gumagana yung mouse. Hindi ko maipasok yung yung ating... Ayun na. Okay na. Ayan, okay na. Biglang napagalaw. Mga kaibigan, atin pong balitang nasyonal. Nagbabalak na po ng isang mass leave ang mga opisyal ng Philippine National Police. Ito po ay Alumni Association Incorporated. Kasunod ng madugong enkwentro sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawid ang 44 o 4 na pong mga miyembro ng Special Action Force. Ayon kay PNP Alumni Association Incorporated, itong si Chairman of the Board, Retired Police Chief Superintendent Tomas Rintoy, na hinihimok nila ang halos 5,000 mga kasapi ng alumni na gawing mass leave ng 5 araw. Ito ay kapag hindi pa rin sila makukumbinsi sa kalalabasan ng resulta ng investigasyon ng Board of Inquiry. Ayon kay Rintoy, nais nilang malinawan kung sino ang magbigay ng go signal, kung sino ang nagbigay ng go signal sa isinagawang misyon. Sino-sino ang nagplano nito at bakit kailangang itago pa ito sa pamunuan ng PNP at DILG.
6 sa mga miyembro ng PNP graduates ang kasama sa Mamasapano operation na naglalayong hulihin ang Malaysian bomb expert na sina Marwan at Basit Usman. Yan po mga kaibigan ay balak ng magmaslib ang 5,000 mga opisyal ng kapulisan. Justisya po ang hinihingi ng ating mga kapulisan ngayon. Kahit na 40 pulis ng SAP ang pinatay, ay ang panindigan pa rin ng palasyo ay hindi pa rin umano gigirahin ang MILF. Ibinasura ng Malacanang ang mungkahing girahin ang MILF para matigil na ang problema ng karahasan sa Mindanao. Kasunod ito ng mungkahin ni dating Pangulo at ngayon ay isang Manila Mayor Joseph Estrada na all-out war ang solusyon para matuldukan ang secessionist problem sa Mindanao. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma naman, mahalaga umano ang pagkakaroon ng kapayapaan para matuldukan naman ang karahasan at mabago ang buhay ng mahihirap na mamamayan. Samantalang umaasa naman ang Malacanang na magpakita ng konkretong patunay ng sinseridad ang MILF sa pamamagitan ng pagsusuli ng mga baril at mga personal na gamit ng mga kapulisan na patay sa nasabing engkwentro ng mga pawang miyembro ng PNP SAP. Ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, dapat umanong tumabi muna ang MILF sa patuloy na operasyon ng mga otoridad sa nakatakas na terorista para maiwasan ang misencounter. Inamin naman ng Pangulo na nakausap niya si suspended PNP Chief Director General Alan Purisima kahit noong suspendido na ito dahil batid ng opisyal ang pasikot-sikot ng misyon. Kasabay nito sinabi niya, mistulang absuelto naman inabsuelto naman ng Pangulo itong si Executive Secretary Paquito Chua Jr. na siyang pinuno ng Presidential Anti-Organized Crime ng nasabing komisyon na matapos itangging sangkot umano siya sa pagplano sa madugong misyon. Yan po mga kaibigan ang mga depensa naman ng Malacanang, lalo na medyo hindi satisfy ang ating mga kapulisan kung saan ay balak nilang magsagawa na ng maslib. Dahil dito mga kaibigan, ang investigasyon naman ng Senado sa pagmamasakir sa 40 mga SAP ay nag-umpisa na. Sisimulan ng Senado ang sariling investigasyon kaugnay ng madugong sagupaan sa pagitan ng pulisya at rebelde na ikinasawi ng 40 miyembro ng Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25. Umabot sa 5 resolusyon ang inihain ng Senado na nanawagan ng mga pagdinig and aid of legislation at kabilang sa mga naghain ay sa Senador Jinggoy Estrada,
Tito Soto, Jovisto Ginguna, Grace Poe, at Senador J.B. Ejercito. Pamumunuan naman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Poe at ni Senate Committee on Peace, Unification, and Reconciliation. Ito naman sa committee naman ni Ginguna. Yan po ay inaasahan ng ilan na uusad na rin ang investigasyon sa Senado sa pagmasakir ng MILF sa sa 44 na nakapulisan ng SAP. Ay hugas kamay pa rin itong si Pangulong Noynoy Aquino matapos ang ilang araw na pananahimik. Nagsalita na si Pangulong Benigno Noynoy Aquino kaugnay sa malagim na pagkakapatay ng 44 na mga miyembro ng PNP SAP. Inamin ng Pangulo na batid niya ang operasyon ng PNP noong linggo na yon at paulit-ulit na pinaalalahanan nito ang pinuno ng SAP na magkaroon umano ng tamang koordinasyon bago ang operasyon. Subalit, minimum compliance lamang anya ang ginawa ng pinuno ng SAP sa kanyang kautusan. Samantalang hindi muna tinukoy ni Pangulong Noynoy Aquino na ang MILF ang responsable sa insidente, sa halip na magkaroon lamang anya ng kasagutan kapag natapos na ang Board of Inquiry ang kanilang investigasyon. Idiniklara naman ng Pangulo ang Enero 30 bilang National Day o Morning bilang pagkilala at pagbigay-pugay sa mga nasawing pulis. Yan po mga kaibigan ang sinasabing hugas kamay pa rin ng palasyo. Samantalang marami na pong mga party list ay handa nang ipapa-impeach si Pangulong Noynoy Aquino dahil sa pagmasakir ng 40 kapulisan. Mahaharap sa impeachment si Pangulong Benigno Aquino III sakaling mapatunayang nagpahintulot siya sa operasyon na ikinamatay ng 44 na pulis sa engkwentro sa Moro Islamic Liberation Front sa Mamasapano, Maguindanao. Sa isang panayam kay Alliance of Concerned Teachers at ito'y tinatawag na ACT Party List na si Representative Antonio Tinio, nanindigan siya na kung hindi sina Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Maruhas at Acting PNP Chief Deputy Director General Leonardo Espina ang nagbigay ng otorisasyon sa operasyon ng Philippine National Police Special Action Force o SAP, ay tiyak na nanggagaling ito sa mataas na tanggapan. Wala silang sinasabing ibang motibo kundi ang Commander-in-Chief na si Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang kanilang pinaghinalaan. Sinigundahan naman ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate at isa pang BAP Party List Silvestre Bello. Nagiit nila
kailangang magpaliwanag ang Pangulo sa harap ng balitang ito. Ang nag-utos ng operasyon kay suspended PNP Chief Alan Purisima. Sa ating pong pagbabalita, sinabi po nila dito na kailangan bigyan ng linaw ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang napabalita na si Pangulong Noynoy Aquino ang nagbigay ng command o utos kay PNP Chief Alan Purisima sa kabila ng kanyang pagkakasuspinde. Nais din nilang ipaliwanag ng palasyo kung pag-aari ng Amerika ang chopper na nakunan ng litrato na ginamit umano sa pagre-rescue sa mga SAP na SAP Commando. Yan po mga kaibigan, ang isa namang nais ng mga party list na imbestigahan o i-impeach si Pangulong Noynoy Aquino. Sa akin pong komento, sa akin pong pagkukomento rito sa gagawing hakbang ngayon ng mga party list, mga kaibigan, hindi naman ata masama kung ang kumuha o nag-rescue sa mga PNP doon sa lugar ay chopper ng Amerika. Sa akin pong sariling pananaw, wala po akong nakikitang mali doon. Kaysa maubos po yun, yung ating mga kapulisan, mas mabuting humingi ang ating gobyerno ng tulong sa Amerika para i-rescue ang natitira pang mga PNP sa nasabing lugar. Yan po'y aking opinion. Kung sakali naman, kung hindi, di-rescue, ang ibig bang sabihin nito, pabayaan na lamang ang ating mga SAP sa nasabing lugar? Sana naman po maunawaan ninyo. Kaya kung ni-rescue man yan, bakit ba maipagkait pa? Samantalang sila naman ang mayroong talagang high-tech na kagamitan. Mga kaibigan, tayo naman po ay papasok sa iba pang mga balita na balitang nasyonal. Dalawang bomb courier ay patay. Dalawang hinihinalang bomb courier ang namatay sa pagsabog sa Pikit, Cotabato. Ito po'y kamakalawa ng gabi. Ayon sa isang panayam kay Pikit Municipal Police Chief Police Inspector Sindato Karim, sakay ng motorsiklo ang dalawang ito. At di on the spot ang sinasabing may hawak ng improvised explosive device o IED na si Asrad Muhammad, habang dead on arrival naman sa paggamutan ang nagmamaniho ng motor na si Jomar Palaguyan. Samantalang isa pang sibilyan ang nasugatan sa insidente. Umaarangkada na ngayon ang full blast investigation ng Exclusive Ordnance Disposal Team sa nasabing lalawigan po. Ito po'y nangyari po sa Pikit, Cotabato. Samantalang balitang pulis, bahay na kinandado ng nanay, sunog na lechon ang kanyang sanggol. Patay ang isa't kalahating taong gulang na batang lalaki nang matrap ito sa nasusunog nilang bahay sa Caloocan City, kamakalawa ng hapon. Halos matusta ang kalahating katawan ng biktima na si Julius Rain nang matagpuan sa loob ng natupok nilang bahay sa Block 2, Lot 11, Bagong Silang ng nasabing lungsod. Habang nakaligtas naman ang nakakatanda nitong kapatid na si Maika, 5 taong gulang. Isa umano itong special child. Ayon kay Rudy Ocampo, Information Officer ng Barangay Bagong Silang, nagsimula pa lamang sumiklab ang apoy sa loob ng bahay
ng mga biktima na ng dakong 1:30 ng hapon matapos maglaro umano ng posporo ang nasawing bata. Nang makita ng kanilang mga kapitbahay na lumalaki na ang apoy sa loob ng bahay, ay mabilis na sumaklolo ang mga ito at pwersahang sinira ang nakakandadong pinto dahil upang magawa ng paraan at mailabas at mailigtas itong si Maika. Bandang 2:10 naman ng hapon nang maapula ang apoy ng mga responding mga bombero. Katulong ang mga residente sa nasabing lugar, kaya hindi na kumalat pa ito sa mga kapitbahay, kung saan ay tumambad sa mga ito ang wala ng buhay na katawan ng sanggol. Ayon sa kapitbahay ng mga biktima na si Maricel, nasa trabaho ang ama ng nasabing bata, habang nagpunta naman sa computer shop ang kanilang ina na si Roxanne at ikinandado ang pintuan sa labas. Kaya nagmistulang nakulong ang magkapatid sa loob ng kanilang bahay. Mga kaibigan, samantalang balitang Makati naman, Makati, Junjun Binay, aarestuhin na itong araw na ito. Ngayong araw, inaasahang aarestuhin na si Makati Mayor Junjun Binay at ang 5 pang mga kasama nito. Ito ay matapos ideklara ng Senate Committee on Rules na valid ang contempt at arrest order sa kanila ng Senate Blue Ribbon Committee sa halos 2 oras nilang pagpupulong kagabi. Ayon kay Rules Committee Chair si Senator Alan Peter Cayetano, walang implikasyon ng pagtakas sa panig ng Binay, kaya hindi minamadali ang pag-aresto sa pag-utos sa kanya, sa pag-utos na rin sa Office of the Sergeant of Arms. Kasabay ng arrest order ang isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa Makati Parking Building. Dakong 9 ay dakong 9 po ito ay ng nasabing pagpupulong nila ng grupo ni Binay. Bagamat sinabi nila na dapat bago mag 9 ng umaga ay inaasahan na ng Senado na nasa Senado na ang grupo ni Binay. Bagamat mapipilitang dumalo si Binay, ay may karapatan pa rin itong hindi sagutin ang mga ibabatong tanong sa kanya na maaaring mapang-akusa. Ayon naman kay Cayetano, maaaring payagang umuwi si Binay kung wala itong gagawing mapapahamak sa nasabing committee. Ayan po mga kaibigan. Samantalang sa balitang pulis pa rin tayo, magkaangkas na motorsiklo ay patay at ito namang mister na siluso ay patay rin ng pagbabarilin ito ng mga kapulisan. At ang pangatlo, Manny Pacquiao at Mayweather nagpang-abot. Magkakaangkas sa motor ay nadali po ng isang kotse. Ito po ay naganap po kahapon. Sugatan ang 2 motor rider nang salpukin ang kanilang motor ng kotse na minamaniho ng isang nakakatulog na babaeng driver.
sa salaysay ng driver ng motor na si Juman Swansing. Mabagal naman umano ang kanilang takbo ng kanyang motor dahil aminado silang nakainom. Binabagtas nila ang kahabaan ng Floricel Buraga. Ang kahabaan ng Commonwealth kahapon nang biglang salpukin ito ng kotse ng ang kanyang minamanihong motor. At tinangka pa umano ito silang takasan ng driver ng kotse na nakilala lamang sa pangalang Valerie Dayan. At ngunit nasukol din ito sa kanto ng IBP Road at Batasan. Nabatid na sa lakas ng impact ng banggaan ay basag ang windshield at may tama pa sa harapan ang kotse. Ipinsa naman ng babaeng driver, nakatulog umano siya, kaya hindi niya alam na naka-aksidente na ito. Samantala mga kaibigan, isang mister naman ay pinaril ng pulis. Patay at matapos sa manlaban sa kapulisan ang isang lalaki na hinihinalang nasa impluwensya ng ipinagbabawal na droga. Makaraan nitong pagbantaan ang buhay ng kanyang kinakasama kahapon ng madaling araw sa Barangay Zone 1, Dasmariñas City, Cavite. Kinilala ni Police Superintendent Hermogenes Cabi ang napatay na suspect na si Totito Asibar, 36 anyos, ng Barangay Victoria Reyes, habang sugatan naman ang sanhi ng mga tinamong saksak sa katawan ang mukha ng ka-live-in partner nito na nakilala lamang si Christine Ilano, 30 anyos. Sa investigasyon ng kapulisan, dakong alas 12:44 ng hating gabi nang may naganap na hostage drama sa nasabing lugar, agad na rumisponde ang pulisya at dito nadatnan ang suspect na hostage ang kanyang kinakasama habang armado ito ng itak. Napag-alaman na nagtalo ang mag-live-in partner dahil nakadruga ang suspect. Kumuha ito ng itak at sinimulan ng saksakin ang biktima. Inilabas ito ng bahay hanggang kinakasama at sinakay pa ng isang tricycle hanggang sa makarating ito sa Zone 1. Pagkababa nila sa tricycle ay hostage pa rin ito ang biktima at ayaw talaga bitawan. Agad namang nakikipagnegosasyon itong si PO2 DC Dionis sa suspect upang sumuko, at subalit sa halip na sumuko ay sinimula naman nitong saksakin ang kanyang kinakasama. Dahil dito, binaril ni DC ang isang bisis ang suspect upang mabitiwan ang biktima. Nang bumagsak sa lupa ang suspect ay agad namang itinakbo sa pagamutan ang biktima. Ito po mga kaibigan ay naganap kahapon po ng gabi. Samantala mga kaibigan, sa ating mga balita, at si Pacquiao at Mayweather nagpang-abot na. Ito po ay hindi po sa ring. Kaya sa unang pagkakataon, bagamat hindi sa ring, nagkapangharap itong si Manny Pacquiao at si Floyd Mayweather ng kapwa. Nanood ito sila sa NBA game ng Amerika, na nilapitan naman ni Mayweather si Pacquiao kung saan nagkamayan at sandaling nag-uusap hanggang sa magkapalitan at ng numero ng kanilang cellphone. Matapos ang kanilang pagkikita sa laban ng Miami, ay nagtungo pa si Mayweather sa hotel ng tinutuluyan ni Pacquiao para makipag-usap. Sa ulat ni Bernard Coloma, kaibigan ng mag-asawang Pacquiao, ay nagkwentuhan lamang umano ng matagal ang dalawa bago umalis si Mayweather dahil may gimmick pa umano ito. Bagamat tumanggi naman si Coloma na idetalye ang pinag-usapan ng dalawa.
Sinabi naman nitong kumpiyansa ang ating pambansang kamao na matuloy ang inaabangang bakbakan sa pagitan ng dalawang boksingero. Ayan po mga kaibigan, ang balitang pulisya, balitang provincial, at sa pabalita naman ng Olongapo ay pinasalamatan po ng buong Subic Broadcasting Corporation ang pagtungo ng kiladang kapisanang broadcaster sa Pilipinas dito sa Olongapo upang makapagsulit ang lahat ng mga talent at empleyado ng Subic Broadcasting Corporation. Mga kaibigan, maraming salamat. Sa loob ng ilang sandali ay nakasama ko kayo sa Himpapawid sa pamagitan po ng ating programang Ronda Balita sa umaga. Ako po'y pansamantalang magpapaalam at babalik po mamaya alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yan po yung commentary program natin. At susunod naman po nito ang programang Errol Dakami Show. Ako po, si Tommy Abili ay pansamantala munang magpapaalam. Mabuhay po kayo.